Kung pag-uusapan natin mga kapatid ang pinakamakapangyarihang alyansa militar sa kasaysayan, walang duda na ang North Atlantic Treaty Organization o NATO ang nasa tuktok. Nabuo ito noong 1949 bilang tugon sa banta ng lumalakas na Soviet Union, ngunit hanggang ngayon ay nananatili itong pangunahing haligi ng kolektibong depensa ng kanluran. Sa paglipas ng higit 70 taon, napatunayan itong kaya nitong magbago at mag-adapt depende sa hamon ng panahon, mula Cold War hanggang sa mga modernong banta gaya ng cyber warfare at terorismo. Ngunit ang tanong, gaano nga ba talaga ito kalakas? Sa mundo ng geopolitics, hindi sapat ang pangalan at kasaysayan lamang. Kailangan itong sukatin batay sa aktual na pondo, armas, hukbo, teknolohiya at higit sa lahat, ang politikal na pagkakaisa at determinasyon ng mga miyembro nito. Unang titignan natin ang usapin ng ekonomiya at pondo dahil dito nakasalalay ang kakayahan ng isang alyansa na magpanatili ng lakas. Ang NATO ay binubuo ng mahigit 30 bansa, kabilang ang ilan sa pinakamayayamang estado sa mundo tulad ng Estados Unidos, Germany, France at United Kingdom. Sa kabuuan, umaabot sa humigit kumulang $1.5 trillion ang taon ng gastos nila sa depensa, katumbas ng mahigit kalahati ng lahat ng military spending sa buong mundo. Hindi lamang ito simpleng numero, ito ay nagsasalin sa modernong armas, advanced training at tuloy-tuloy na modernisasyon ng kanilang hukbo. Ibig sabihin kung resources at pananalapi ang magiging batayan ng lakas, halos imposibleng pantayan ng kahit anong alyansa o individual na bansa ang NATO. Ngunit hindi lang pondo ang batayan ng kapangyarihan, naroon din ang teknolohiya at industriya ng depensa na nagbibigay buhay sa isang modernong hukbo. Ang mga bansang kasapi ng NATO ang may pinakamalaking defense industry base sa buong mundo, mula sa paggawa ng mga makabagong fighter jets tulad ng F-35 hanggang sa pagpapaunlad ng advanced missile defense systems gaya ng Patriot at Aegis na kayang pumigil sa mga papalapit na banta mula sa himpapawid. Dagdag pa rito ang kanilang satellite surveillance system, cyber capabilities at precision-guided weapons na nagbibigay ng tiyak na kalamangan laban sa mga potensyal na kalaban. Hindi lamang ito nakikita sa dami ng armas kundi pati sa kalidad at integrasyon ng kanilang mga teknolohiya. Ang ganitong kombinasyon ng modernong innovation at matatag na industriya ay nagdudulot ng strategic advantage na hindi madaling mabuwag o tapatan ng kahit sinong kakompetensya. Kung armas ang pag-uusapan, hindi matatawaran ang bigat ng nuclear na arsenal ng NATO. Ang tatlong bansang kasapi rito gaya ng Estados Unidos, France at United Kingdom ang may hawak ng nuclear weapons na nagsisilbing pangunahing haligi ng kanilang deterrent strategy. Sa kabuuan, libo-libo ang bilang ng kanilang warheads na hindi lamang basta numero kundi kumakatawan sa kakayahang magbigay ng second strike kahit matapos ang isang nuclear attack. Ang ibig sabihin nito kahit mauna ang isang kaaway sa pag-atake, may sapat pa rin kakayahan ng NATO na magbalik ng isang nakakapinsalang ganting lakas. Ang presensya ng ganitong arsenal ay nagsisilbing matibay na hadlang laban sa sinumang bansang magtatangkang magsimula ng digmaan sapagkat alam nilang ang kapalit ay maaring maging kanilang sariling pagkawasak. Pagdating naman sa usapin ng mga conventional forces, ang NATO ay may isa sa pinakamodernong air force network sa buong mundo na kayang magpatupad ng air superiority halos kahit sa ang teatro ng digmaan. Nagtutulungan ang iba't ibang bansa sa paggamit ng advanced fighters, bombers at reconnaissance aircraft na nagbibigay ng malaking bintahe sa himpapawid. Dagdag pa rito ang kanilang naval forces kung saan ang mga aircraft carriers ng US at UK ay nagsisilbing simbolo ng global reach at power projection na kakaunti lamang ang makakatulad. Sa larangan naman ng lupa, may malalaking ground forces ang mga bansang Poland, Germany at Turkey na kayang makipagsabayan sa high-intensity conflict at magsilbing unang depensa sa mga lugar na nasa frontline ng Europa. Higit pa rito, ang interoperability o kakayahang magsanib puwersa ng kanilang hukbo ay nagpapalakas lalo sa bisa ng kanilang operasyon. Gayunpaman, hindi lahat ng usapin ay umiikot lamang sa dami ng sundalo o sa modernisasyon ng armas. Mahalaga ring isaalang-alang ang readiness o aktwal na kahandaan ng isang alyansa upang tumugon sa anumang krisis. Sa kaso ng NATO, mayroon itong NATO Response Force, isang unit na binubuo ng 10,000 sundalo mula sa iba't ibang bansang kasapi na nakahandang i-deploy sa loob lamang ng ilang araw kung kinakailangan. Sa teorya, sapat ang puwersang ito upang magsilbing unang pananggalang at agarang depensa laban sa isang biglaang pag-atake o aggression. Subalit sa praktikal na usapan, hindi ganito kasimple ang lahat. Ang mga usapin ng deployment, logistics, transportasyon ng mga tropa at kagamitan, pati na rin ang pagkuha ng political permits mula sa iba't ibang pamahalaan ay maaring magdulot ng pag-aantala. Ang ganitong mga delay kahit na ilang araw lamang ay maaring maging kritikal at magbago ng takbo ng isang digmaan, lalo na kung ang kalaban ay mabilis at determinadong umatake. Dito malinaw na lumilitaw ang isa sa mga kahinaan ng NATO, ang bilis ng mobilization o kung gaano kabilis nitong maililipat ang puwersa mula sa isang lugar patungo sa aktwal na labanan. Isipin na lamang kung biglang umatake ang isang kalaban sa Baltic State, Estonia, Latvia o Lithuania.
malaki ang posibilidad na makakalamang ang aggressor sa unang bugso ng labanan bago pa dumating ang fall reinforcement mula sa kanlurang Europa. Dagdag pa rito, may mga geographic choke points na gaya ng Sulwaki Gap, isang makitid na koridor sa pagitan ng Poland at Lithuania na nagsisilbing tanging land bridge papasok sa Baltics. Kung ito ay targetin at mablock ng isang kalaban, maaari nitong pigilan o lubos na pabagalin ang mabilisang paglipat ng puwersa ng NATO. Sa madaling salita, kahit napakalaki at moderno ng kanilang arsenal, hindi agad-agad may papakita ang tunay na lakas ng NATO sa lupa. Ang oras ng pagtugon na maaring sukatin sa araw o linggo ay kritikal na salik na maaring sabantalahin ng sinumang agresibong bansa. Bukod sa mga hamong logistikal, hindi rin matatawaran ang bigat ng politikal na aspeto sa loob ng NATO. Tandaan na ito ay binubuo ng mahigit 30 bansa. Bawat isa ay may kanya-kanyang interes, pambansang agenda at antas ng kahandaang pumasok sa isang labanan. Bagaman malinaw ang nakasaad sa Article 5 ng kasunduan na anumang pag-atake sa isang kasapi ay otomatikong ituturing na pag-atake laban sa lahat, ang aktual na pagpapatupad nito ay hindi kasing simple ng pagbubukas ng isang switch. Kailangan pa rin itong pagbotohan, pagdebatehan at iayon sa political will ng lahat ng miyembro. Sa mga sitwasyon ng krisis, ang ganitong proseso ay maaring maging mabagal, lalo na kung mayroong mga bansang nag-aatubili o may sariling kalkulasyon kung sulit bang makialam. Ibig sabihin, kahit na napakalakas sa papel ang NATO, minsan ay nasusubok ang pagkakaisa nito sa mismong sandali na pinakaimportante, ang agarang pagtugon sa banta. Gayunpaman, kahit na mabagal ang proseso ng konsensus, hindi may kakaila na ang mismong presensya ng Article 5 ay isa ng napakalakas na deterrent. Alam ng sinumang potensyal na kalaban na ang pag-atake sa kahit isang NATO member ay hindi lang magiging lokal na tunggalian, kundi magre-resulta sa harapang labanan laban sa buong alyansa. Ang implikasyon nito ay napakalaki dahil kaakibat ng alyansang ito ang Estados Unidos na kinikilala bilang may pinakamalakas at pinaka-advanced na militar sa buong mundo. Ibig sabihin na anumang aggression laban sa isang maliit na bansa tulad ng Estonia o Latvia ay otomatikong nagiging labanan din laban sa Washington, London at Paris. Ang ganitong uri ng garantiya ay nagpapataas ng husto sa cost ng kahit anong agresibong aksyon. Sa madaling salita, ang Article 5 ay hindi lamang nakasulat sa probisyon, kundi nagsisilbing isang psychological at strategic weapon kasing halaga ng mga missile o fighter jets na nagbibigay ng pangamba sa kalaban bago pa man magsimula ang anumang putukan. Hindi rin dapat maliitin ang malawak na karanasan ng NATO sa aktwal na operasyon at mga kampanyang militar. Mula pa noong panahon ng Cold War, kung saan nagsilbi itong pangunahing panangga laban sa banta ng Soviet Union hanggang sa mas modernong mga misyon tulad ng sa Afghanistan at Libya, napatunayan ng alyansa na kaya nitong magsagawa ng coordinated military action sa kabila ng pagiging multinational ng kanilang puwersa. Totoo, may mga pagkukulang at hindi lahat ng operasyon ay nagtapos bilang ganap na matagumpay. Ngunit ang mga karanasang ito ang nagbigay sa NATO ng napakahalagang practical knowledge sa joint operations, interoperability ng iba't ibang armas at sistema, pati na rin sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa aktwal na labanan. Ang karanasan sa real combat mula sa counterinsurgency hanggang sa air campaigns ay naglatag ng pundasyon kung paano mas magiging epektibo ang mga susunod na operasyon. Ito ay malinaw na advantage na wala sa maraming bansa o alyansang kulang sa ganitong lawak ng exposure at practice. Sa usapin ng cyber at hybrid warfare, hindi rin nagpapahuli ang NATO sa pag-angkop sa mga bagong hamon ng modernong panahon. Sa katunayan, isa itong alyansa na hayagang kumikilala sa cyber attack bilang lehitimong dahilan upang ipatupad ang Article 5. Ibig sabihin, maaari itong ituring na kasing bigat ng tradisyonal na armadong pag-atake. Mayroon na itong mga Special Centers of Excellence, partikular sa Estonia, na nagsisilbing sentro ng research at training para sa cyber defense at information warfare. Bukod dito, regular itong nagsasagawa ng malakihang joint exercises na nakatutok sa simulation ng cyber threat, disinformation campaigns at iba pang anyo ng hybrid warfare. Habang lumalaki ang banta mula sa hackers, state-sponsored cyber units at malawakang disinformation na kayang magpahina ng loob ng mga lipunan, ang ganitong inisyatiba ay nagiging mahalagang bahagi ng depensa sa ika-21 siglo. Sa esensya, kinikilala ng NATO na ang digmaan ngayon ay hindi lamang nangyayari sa lupa, dagat at himpapawid, kundi pati na rin sa digital battlefield. Ngunit kung tutuusin, ang pangunahing kahinaan ng NATO ay hindi nakaugat sa kakulangan ng resources o kakayahang militar, kundi sa usapin ng political unity. Ang bawat kasaping bansa ay may sariling interes at foreign policy agenda na minsan ay hindi tugma sa isa't isa. May mga bansang higit na nakatutok sa banta ng Russia at sa depensa ng Eastern Europe, samantalang may ilan na mas abala sa mga issue sa Middle East tulad ng terorismo at migrasyon. Dagdag pa rito, naroon ang mga bansang nakatuon sa Asia at China bilang mas malaking hamon sa hinaharap. Ang iba't ibang priorities na ito ay maaring magdulot ng friksyon at alitan sa mga critical na sandali, lalo na kung hindi nagkakasundo ang mga miyembro kung gaano ka-urgent ang isang krisis o kung saan dapat ilaan ang pangunahing atensyon ng alyansa.
Ang pagkakaibang ito sa pananaw ay maaring magpabagal sa kolektibong aksyon, isang kahinaan na kayang pagsamantalahan ng mga kalaban. Kaya masasabi nating ang kapangyarihan ng NATO, bagaman napakalaki, ay hindi maaring ituring na absolute o ganap. Totoo na ito ang pinakamalakas na alyansang militar sa buong kasalukuyang mundo. May halos walang kapantay na pondo, malawak na arsenal ng makabagong armas at isang nuclear deterrent na kayang magbigay ng second strike kahit matapos ang isang malawakang pag-atake. Ngunit ang lahat ng ito ay nagiging tunay na epektibo lamang kung sabay-sabay at buo ang political will at pagkakaisa ng mga kasaping bansa. Ang problema, anumang bitak o hindi pagkakasundo sa loob ng alyansa ay maaaring magsilbing butas na pwedeng pagsamantalahan ng mga kalaban. Sa madaling salita, hindi sapat ang tangke, eroplano at misail kung wala ang kolektibong determinasyon upang gamitin ang mga ito ng sabay at may iisang direksyon. Gayunpaman, hindi rin dapat maliitin ang mga hakbang na ginagawa ng NATO upang tugunan at ayusin ang mga kahinaang ito. Sa nakalipas na mga taon, makikita ang muling pagtaas ng military spending ng maraming miyembro, isang hakbang na direktang tugon sa lumalaking banta mula sa Russia at iba pang potensyal na kalaban. Bukod dito, mas lumalawak na rin ang military presence ng alyansa sa Eastern Europe, partikular sa Poland at mga bansang Baltic, bilang malinaw na mensahe ng deterrence. Pinapalakas din ang defense cooperation sa pamamagitan ng mas madalas at mas malalaking joint exercises, pati na rin ang pagpapahusay ng interoperability ng kanilang mga puwersa. Sa madaling sabi, hindi nananatili sa nakaraan ng NATO. Natututo ito mula sa bawat karanasan at patuloy na nag-a-adjust batay sa mga bagong hamon. At marahil ito ang isa sa pinakamalalakas na katangian ng alyansang ito, ang kakayahan itong mag-evolve at manatiling relevant sa nagbabagong mukha ng pandaigdigang seguridad. Sa huli mga kapatid, gaano nga ba talaga kalakas ang NATO? Ang malinaw na sagot, napakalakas, ngunit may mga kondisyon at limitasyon. Sa aspeto ng militar, teknolohiya at ekonomiya, walang ibang alyansa sa kasaysayan na makakatapat dito. Mula sa dami ng armas, advanced na kagamitan hanggang sa laki ng budget na inilaan taon-taon. Subalit ang tunay na sukatan ng kapangyarihan ay hindi lamang nakasalalay sa mga tangke, eroplano o misail, kundi sa kung paano nito mapapanatili ang pagkakaisa at determinasyon sa oras ng kagipitan. Kapag buo ang political will ng lahat ng miyembro, halos imposibleng mapatumba ang alyansa. Ngunit kapag nagkaroon ng seryosong bitak sa loob, maaring masubok ang tibay ng kanilang depensa. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng hamon, nananatili pa rin ang NATO bilang pinakamalaking sagabal at pinakamalakas na hadlang laban sa sinumang bansang magtatangkang baguhin o pabagsakin ng kasalukuyang balanse ng kapangyarihan sa mundo. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!